know what? The truth is, it's just a facade on your face na ayaw mo ang pera, na masama ang pera, na ang pera ay root of all evil, na ang pagmamahal sa pera ay masama. Hindi. Hindi eh. Ikaw ang masama dahil mali ang paggamit mo sa pera. Kaya huwag kang mapagpaimbabaw na ang pera ay masama. Just like what I said, it's just a facade on your face. Pero in your mind, gustong-gusto mo. Yun ang katotohanan. Ang problema nga lang ay yung paraan ng paggamit mo, paggastos mo ng iyong pera. Para sa akin, mahalin mo ang pera para ma-attract siya sa'yo at para mahalin ka rin niya. Someone would say, the love of money is the root of all evil. Yan ang common narrative natin at yan ang pinaniniwalaan natin. Pwes para sa akin, maling narrative na yan, yung thoughts na yan. At eto ang pinaniniwala kong tama at base sa aking experience at experiences ng iba. Para sa akin, the love of money is the root of all good deeds. Hindi yung the lack of money is the root of all evils. Para sa akin, hindi yun. Ngayon, magbibigay ako ng ilang halimbawa para sa ganon ating itong malaman kung ano ang sinasabi ko. Ang pagmamahal sa kahit sinong tao, sa pamilya man, sa kapatid, sa kamag-anak, sa kakilala, sa asawa, sa girlfriend, sa anak, at kahit sino man, basically we don't want them to lose from us. Instead, we keep them with us. Why? Very simple. Because we love them. So what do we do to keep them with us? We value them. We take good care of them. And we respect them. The same thing with the money that we have. Whether small amount or big amount of money, we give proper value. We take good care of it. We respect it. When I say we respect it, the way we spend it, it has to be accompanied with discipline. In this way, money stays with us for a long period of time. And it could easily be exponential or to grow more your money. Why? Because you could invest in different ways. And we're not focusing on how to spend only. And that's the wrong way. So for me, we should love money. And I don't really understand why most of us Filipinos could not able to understand it. Especially my co-OFWs on how to deal with money, play with money, or use money wisely. Look, isipin na lang natin kung hindi natin mahal ang pera. Kung hindi natin binibigyan ng tamang pagpapahalaga or value ang pera. Sa anong paraan? Sa hindi tamang pagtrato sa ating pera. Ang pera, maliit man o malaki yan na meron ka, mag-stay sa'yo for a short period of time. Then eventually aalis na yan sa'yo. Sa anong dahilan? Sa paggastos natin na walang katuturan, walang kabuluhan. Yun. Consciously in your mind, you love money. But subconsciously, you hate money. At hindi mo alam yun, at hindi mo napapansin. Kaya tuloy ang pera, galit din sa'yo, ilang din sa'yo. Kasi hindi tumatagal sa'yo dahil sa paraan mo ng paggasto. Ito pa ang narrative natin at paggastos natin sa pera. Someone would say, aanin mo ang iyong kaperahan, ang iyong kayamanan, kung hindi mo naman madadala yan sa iyong kamatayan. Totoo yun. At sino ba nagsasabing mali? Alam mo kung anong mali talaga? Ay hindi mo inaamin sa sarili mo na hindi mo naman talaga kailangan ng pera. Ng maraming pera. Pero subconsciously, gustong-gusto mo naman talaga ang pera. So sino ang dinadaya mo? Eh di ang sarili mo. Look, if someone drops you a bunch of money in front of you, free for you, what would you do? You don't accept it? Oh, come on. Pahirapan natin konti. Ito ang senaryo. Lalo na sa mga taong sobrang tamad.